Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Gising na gising ho ba? Yes! Buhay na buhay po ba? Yes! Ako po ay laging na-invite sa CCEL. And of course, the word CCEL itself ay bigyan ko lang kayo ng brief history ng CCEL. Ano ho? Kasi sa restaurant, pag hindi pa ganong sikat ang sizzling, dumarating sa point in time na pag may umorder, yung umaapoy, umuusok, ang mga Pilipino, kahit hindi natin alam yung in-order, gusto nating umorder din. Tama po ba yun? Yes. Gising pa po ba kayo? Yes. So sa lahat po ng nakanonood sa live, shoutout ko lang ho yung aking nag-iisang asawa. Na talaga. Shoutout, love you. Yan. So siya po ay laging intercessor ko po yan eh. Every time na tumatayo po ako, she always prayed with my 3 children para maging pagpapala tayong lahat. Nandiyan ho kayo? Napakarami ko na hong company na kaya ko pinupuntahan is to train MEN, masaya at epektibong networker. Andiyan ho kayo? Marami kasi sa Pilipinas, pag nakarinig tayo ng kumpanya, kagaya ng sinabi ni Doc kanina, minsan may mga Pilipino na talagang nai-entice tayo dahil gusto natin talagang magbago ang buhay. Kaya lang, sa dinami-dami ng kumpanya sa Pilipinas starting way back, bata pa ho tayo noon, very seldom na may naging matagumpay. Very rare na parang kung titignan mo, out of 100% na nag-network, almost 3% lang talaga yung makikita mong talagang awardee. Gusto kong umpisahan yung kwento na to sa isang istorya na yung sinabi ko po nung nag-promote tayo ng YES program, na yung bata ho na nag-aaral, excited sa examination, nag-review, inaral lahat ng mga tinuro ng teachers. Yung magulang, sabi niya, God bless anak. Pagpunta ng bata sa school, siyempre excited. Pag uwi ng bata, tumatalon, lumulundag. Tuwang-tuwa. Sabi ng nanay, grabe to. Siguro taas ng grade ng anak ko. It so happens, sabi ng nanay, ilan nakuha mong grade? Sabi niya, nanay, 180 points. Palakpak sila, talo yung pati tatay. Sabi nung nanay, bakit ka tumata 180? Ikaw ba yung pinakamataas? Yes, nay. Ako yung top 1. Sa nag-exam kanina, ako yung pinakamataas na points. 180. Nahiiyak-iyak yung nanay. Ilan ba yung tanong? 500. Patay ka ngayon. Minsan, pag nakakita ka ng kumikita ng 300,000, it seems na top 1. Tama? Yes. Pero ang kinikita sa networking kasi, ang normal, milyon. Palakpak muna. Akala natin number 1 na tayo. You strive for more. Enlarge your tent. Tama? Tuntua yung bata sa lahat ng nag-exam. 180 siya, iba 100 lang, 35 lang. Yung pala yung questionnaire, 500. Pero sa totoo, siya yung pinakamataas. Gusto kong malaman lang po ninyo na yung mundong ginagalawan nyo MLM, binrake po nito lahat ng klaseng negosyo. Sabi ng mga in-check, kung magkano nilabas mo, yun ang pwedeng bumalik sa'yo. Sa multi-level marketing, kayo gumagawa ng inyong cheque dito. Kayo yung bubuo ng cheque nyo rito. And I want you to show, kagabi ho, iniisip ko kung anong klaseng template, anong klaseng background. Because I want you to look sa front. Kung minsan, nababaliwala lang natin yung lalagyan ng package. Ayan ho kayo. Nung nag-forever living ho ako, proud na proud ho kami nung kumita, ultimo refrigerator, binilan ho namin ng sariling refrigerator, yung aloe vera gel. Kasi yun yung pinagsimulan ng kinita at nabago buhay sa Pilipinas. Before you start, God is always using a channel for you to become rich. Andiyan kayo, naniniwala sa Diyos? Yes. God is good? Yes. God is good? God is good? Dapat grabe. Walang kapantay. Nung gumising pa lang ho kayo ngayon, mabuti na ang Diyos eh. Maraming natulog kagabi, hindi na dumilat. Patay. Tepok. Tingnan mo yung katabi mo. Buhay pa ba? Kalabit.
Oho. Ngayon ho, sabi ng mga mentors ko po, dapat daw mayroon kang dahilan, mabigat na dahilan para magtagumpay. You have to have a good reason, compelling reason, or compelling enough na kahit pagod ka, lalabas ka pa rin ng bahay. Na kahit masama ang loob mo. Sa Pilipinas, ito ang pinakamalupit sa mga Pilipino. Maganda na pinakita mo, sabi ni Doc Angina, Marites, Maritos, Marisol. May Maribit pa ba? Bago yun. Sa church ho, I handled youth before. Makikita mo talaga yung mga ugali pa lang ngayon at bringing sa magulang daw. Ngayon, ang mabigat na kalaban natin, hindi lang sa magulang, sa cellphone, social media. No, kaya bantayan natin. Tingnan nyo ito, reasons why you have to be successful. Maikli lang ho ito because I want you to enjoy this season. Sabi ho kanina ni Doc, may stress. Yun yung oxidative stress. Naalala ko yung nasa supplement po kami noon, talagang kaya may mga anti-aging products. No? And the number one, pag sinabing oxidation, ang number one na halimbawa dyan, yung mansanas. Biniyak mo, sariwang-sariwa, a few seconds lang, nag-oxygenate na kagad, nagiging bulok. Ito, totoo lang ho ito. At yung sinabi ni Doc kanina na stress, itong tatlong challenges na to ay naging bahagi ng stress na yan. Number one, financial. Pakibasa ko na malakas. Pabasa po, financial pressures. Alam niyo ba na kahit mayaman na, sometimes okay na yung family, pero pag may business, kasi iba yung pera sa pamilya, iba yung pera sa business. Tama, naranasan natin yan. And most of the time, nakakaramdam, kahit mayaman na, may financial pressures. Kung yung mayayaman na, nai-stress pa sa pera, paano pa yung wala talagang pera? Kamusta mo naman yung nasa kaliwa na sa kanan mo? Kamusta naman, kaibigan? Ayan, ano ho? Number one kasi. Kaya nga sabi ng mentors natin, ang stress daw ho, magsisimula sa financial stress. Ano ang kasunod? Physical stress. Susunod-sunod rin natin. Magsisimula sa financial stress, bubugbugin mo yung katawan mo sa trabaho. Tapos gutom ka na, hindi ka kakain kasi titipirin mo yung baon mo. Darating ang time, magkakasakit ka. Wala ka ng pera, nagkasakit ka pa, ano kasunod? Hindi pa muna. Sunod-sunod. Parang galit na galit kayo talaga. May problema ba tayo doon? May problema ba tayo sa stress? Parang patayan na kagad ang usapan dito ah. Parang wala nang karapatang mabuhay yung na-stress. Pumalakpak lahat ng nai-stress. Yeah. Diba? Buhay pa naman pala. Financial stress, physical stress, may problema ka na sa pera, nagkasakit ka pa, magkakaroon ka ngayon ng emotional stress. Yan na yung tipong Robin Padilla ka nung lumabas ng bahay, pag uwi mo, Christopher De Leon. Lumuluha-luha ka na niyan. Ba't ako pa? Di ba kinwento ko sa inyo dito? Sabi nung misis ko nanonood sa FB, hindi ako pwede magsinungaling ngayon. Mami, sabi niya, merong na dengue kang kumpare. So, syempre, sa amin ako sa hospital, probinsya ho ako, probinsyano po kami. So, punta ho ako sa hospital, sabi ko dun sa nurse, dito ba sabi niya, parang burol na yung dating. Sabi ko, dito ba yung friend ko, ganito yung sinabi ko yung pangalan, Mr. So-and-so. Ayun doon po sa 3rd floor. Pinuntahan ko, kasi usong-uso ng dengue. Nung nakita ko yung kumpare ko, hapis na hapis yung mukha, naka-dextrose. Sabi ko sa kanya, pare, kamusta? Ito, sabi niya, grabe talaga nangyari sa akin. Sa dinami-dami ng pwedeng madengue, pare. Bakit ako pa? Sabi ko, parang gusto mo ako ba madengue ah? Binisita na kita. Parang gusto mo ako pa nakahiga dyan ah. Di ba may ganun tayo? Nandiyan ako kaya, masama ugali.
Sabi ko, binisita na kita, parang gusto mo dyan pa ako mahiga. Ganon tayong Pilipino. Kung minsan naglagay sa FB, kinukwento ko din lagi yun. Talagang magpapalit siya ng, ng profile pic. Puti o kaya itim, may ibon, may kandila. Matik na yun. Tignan mo sa ang daming like. Sabi ko, parang gusto pa nila. Namatayan na, nilike pa. Ang pinakamasakit sa lahat, may puso pa. Sabi ko, may problema Pilipino. Pinupusuan pa. Namatayan na. Pinusuan pa. Tama. I-relate ko itong kwento kung ba't may financial. Maiintindihan nyo mamaya. Maikli lang naman ho ito eh. Kasi lagi kong sinisigaw, Luzon, Visayas, and Mindanao, ang mga Pilipino ginagamit na panghusga, mata. Kawawa pangit eh. Kahit sa mall. Pag pangit, ang kapanong gwardiya nun. Dali lang, sir, dali lang. Pagka pogi, oh. Nung ako napapasok, lahat kinapa niya sa akin. Sabi ko, bakit iyo nga akong isa na yun eh? Parang ganun sa akin, parang gusto niya pahubad yung pantalong ko. Sabi ko, natingin mo sa akin terorista, boss? Hindi naman ho, nag-iingat lang. Sabi ko, kita mo itong sama ng ugali na itong. Sa Pilipinas, kawawa pangit sa atin. Balikan natin yung elementary kayo. Pag may nautot. Kawaw. Siya ho yun, ma'am. Bakit? Pangit. Oh, tama. Pumalakpak lahat ng pangit. Kawawa pangit sa atin. Butin lang Ma'am Mariel, Dante, meron ng BB cream. Patay sila sa akin ngayon. Hindi pa ako nanalong escort. Karaniwan, sergeant at arms ako. Sabi ko, parang panggulpihan yung tingin nyo sa akin, ah. Tama, tama. Mali yun. Tumatama pa kayo, ha? Oo, parang sinaktan nyo pa damdamin ko ngayon, Ma'am Amy. Parang inayunan mo pa yung mga kaklase ko nung high school, ah. Diba? Karaniwan, pagpangit, sergeant at arms. Tagapagpatahimik sa eskwelahan yan. Pag mga pogi, escort yan. Pag nagkaedad ng kaunti, di ba? Pagkapangit, siya na rapist. May nagahasa doon, tinitignan ka agad yun. Sabi ko, kauuwi ko lang, sir. Galing ako sa trabaho. Because we Filipinos, we rely our judgment based on what we see. Lumaki ko sa lugar na napakahirap. Alam ng Diyos to. Ang tatay ko, dahil minaster ang family planning, 11 lang kami. Kung hindi minaster, kamusta naman? Pinigil pa yon. Mahirap ang walang kuryente. Walang paglibangan. Pag dumating ng alas 6 sa amin, Marilao, Bulacan, Bukidnon, Mami, baka naman. Talagang pag umuga ang bahay, sabi ng kuya ko, quiet ka na lang. Because sex is holy inside the bondage of marriage. Ngayon, napansin ko ho yun, karaniwan sa Pilipinas ang basihan, pag sinabing financial ang pinag-usapan, dito tayo papasok. Diyan pumapasok yung social injustice. Tingin Pilipinas, Luzon, Visayas, nasa FB. Truth hurts, but truth can open doors of opportunities. Listen, kaya nga merong tinatawag na social injustice. I will define social injustice in 3 simple ways. Una, unfair ang privileges sa mayaman sa mahirap. Ginawa yung batas ng Pilipinas, halos minsan lamang sila sa mayayaman. Kaya ako nag-aktivista nung college. Hindi ako natatakot. Dahil dati, pero hindi na ako, mukha ko na matinignan nyo, Sabi niya, mukha nga, hindi pa sabihin. Kasi may social injustice. Pag mahirap, ginugulpi na kagad. Hindi pa napapatunayan. Pag mayaman, you have the rights to get the attorney, sir. Kaya, bata ho ako na nakatingin ako, bagulpi na kagad yung mahirap. Doon ho ako, ang utak ko ho noon, kahit sa networking, tinuturuan ko sila, gawan natin ng
parehas na laban. Gusto niyo yan? Gusto niyo? Yes! Alam niyo, you will going to thank the Lord na sa LLIC kayo. Lord! Thank you, Lord! Mahina yan! Parang hindi kayo malakas pa palakpakan sa sabungan. Thank you, Lord! Diba? Kaya nga yung dito sa LLIC, we are practicing social justice. Sabi ni Doc Angina, ni Pres Mariel, ni VP, sinisigaw lagi. Dito, hindi kayo titignan yung itsura mo. Pag nakita ka, oops, hanggang novice ka lang. Hindi pwede. Itsura basihan ng rank. Ikaw, coach. Ikaw, novice. Hindi pwedeng ganun. Sa LLIC, parehas. Kaya nga nung high school ako, sabi ko parang aping-api na mga pangit nun. May liligawan pa lang ako, hindi pa ako nagsasabi, break na kagad. Hindi pa tayo naging tayo Para wag ka nang umasa. Sino rito nakapagsulat sa Islam note? Naalala nyo? What is love? Di ba? What is your motto? Time is gold. Di ba? Who's your crush? Secret. Di ba? Hirap na hirap ako manligaw nun. Kasi uso nun, pamada pa ginagamit natin, pare. Ang baho nun Yung tanto ko pa, Wade. Panat na panat ang buhok ko nun Yung kahit tamaan nyo ng helicopter na nun, hindi magugulo yun. Matindi mga... Kaya nga sabi ko nung pa lang, may malpractice. Lumakas ang loob ko ngayon. Ano sabi ko? Tandaan nyo mga magaganda at pogi. Ito, tandaan nyo. Tanananan, tan. Kung walang pangit, wala kayo. Tama. Kasi kung wala kami, wala sila. Pare-parehas lang. Kaya palakpakan mo yung katabi mo. Pasalamatan mo. Thank you. Yes. Pangalawa, may problema ka na sa pera, magkakaroon ka pa ng time pressures. Mamahalin niyo ang kumpanya pag nakita niyo to. Minsan may mga problema tayo, may problema ka sa pera, tapos may time pressures ka pa. Lagi ka naghahabol. Kaya pinakamasarap talaga yung matitira ka ng probinsya, yung parang napakatahimik lang ng buhay. Gigising ka. Pag matutulog ka na, may 7 anghel na nag-iikutan sa ulo mo, nag-a-harp pa. Pero pag nasa busy street ka, nasa city ka, parang wala nang tulugan. Ang bilis ng buhay. Gano'n kayo? So yung time pressures, kasama ho yan, and ito yung pinakamalupit according to, of course, most of the psychiatrists and psychologists struggle to maintain a healthy balance between work and home. Maraming nagtatrabaho, nakikita yung anak lumalaki sa FB na lang. Maraming mga nagtatrabaho, pag uwi ng bahay, pagod na pagod, pag uwi, hindi na malaro yung anak. Nasisira ngayon yung relationship. Alam niyo ba na may God's blueprint for the family? Pag sinabing blueprint, kailangan sundan mo yun. Kunyari yung building na to. Nung itohong building na to ay i-design, kailangan gawin mo yung kung ano nakalagay sa blueprint. Or else, magkukulapso to. At sa family, may tinatawag na God's blueprint of the family. First, dapat, ang ilaw talaga ng tahanan, babae yun Parang bumalik tuloy ako sa dating sabi ko, ilaw ako. Parang nalito ko rin kanina, parang Aime. Kinapa ko talaga pagkatao ko kanina kung tama ba yung kinalalagyan ko rito. Kaya pala mahal na mahal ko yung product natin. Kachochorba ko lang yan, chumenilin nga ako kanina So, ang dami ko yung inaiklabo kanina. Diba, Chinese lang yan. Kala mo Di ba? Kung minsan, parang ilaw, narito ko, nagdilim ang paningin ko ron Ang babae ilaw, ang lalaki, haligi. Di ba? Nalito ko sa structure. Sabi ko, asan ba ako dito, Lord? Di ba? Haligi. Yung lalaki magpapatatag talaga Ano? Kaya lang, dahil nga sa present economic situation ng Pilipinas,
present economic situation, many Filipino families are self-rated poor. Pag narinig niyo yung salitang self-rated, sila na nag-declare mahirap kami. May basihan kung bakit sinasabi nilang mahirap sila. Una, kinakapos ng pera. Pangalawa, mayroong hindi nabayarang bills. Andiyan mo kayo? Pangatlo, hindi na halos makagulapay sa pagtatrabaho pero walang ipon. At sa Pilipinas, kahit walang ipon, basta naka-iPhone, okay lang. Diba? Only in the Philippines. So, marami nag-i-struggle to maintain health. Kaya nga sinisigaw dapat natin yan sa Pilipinas. Pag nag-LLIC kayo, you can have a healthy balance between your life and your work. Yun tama si Doc eh. Doon magsisimula yung pagtanda. Hindi na yung pagtanda, di ba? Dalawa lang naman ang edad eh. Isang chronological age at isang physical age. Ang chronological age, yung edad mo nung pinanganak ka. Ang physical age, ano itsura mo? Ilan taon ka na? 30. Hindi nga. Gaganunin ka pa niya. Di nga. 30 nga. Di nga. Kasi nakikita sa itsura mo. Dalawa edad. Chronological age at isang physical age. And mostly, yung physical age, it is affected by these three challenges in life. Iyan yung tipong matutulog ka na lang, hindi ka makatulog. Ilan sa inyo yung kinukurarap ka na mukha ng inutangan mo pagkatulog? Sino dito? Binabangungot ka na. Tumunog lang yung cellphone, tapos ka na, huwag mong sasagutin yan. Nagugulat ang mga anak mo. Bakit po? Huwag mong sasagutin. Loan apps pala yun. Mababasan pa, ito na, may financial pressure, tetext ka pa ng inutangan sa loan apps, papatayin kita. Patay ka ngayon. Ang dami kayang nagdemanda. May mga death threat. Kasi nangungutang sa loan. Bakit nangungutang? Sa Pilipinas, sa pinakamalaking negosyo rito, pautang. Ang tanong, sino mas matapang? Yung inutangan o yung nangutang? Patay ka ngayon. Pag sinisingil mo na yan, kamusta naman? Magdemanda ka! Bakit? May nakulong sa utang? Ikaw pa ngayon na may stress. Tapos ka na. Andiyan mo kayo? Palakpak muna, Pilipinas. So time is running out. Hindi tayo pabata. Tanggapin natin ang katotohanan kahit po. Sinabi ko ito kay Lapres sa GUB, sinasabi ko po ito kay Ma'am Mariel. Last hura ko ito. Pag sinabing last hura, ang panalangin ho namin kanginang mag-asawa, Lord, dun sa pagtayo ko, hindi na yung kung ano mangyari sa buhay ko, kundi may mangyari sa makikinig sa akin. Last hura. Kasi kung kayo ho, naging trabaho nyo yung trabaho ko na na-assign ho ako sa senior citizen sa Bulacan, yung OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs. May mga seniors ho dito? May mga seniors. Wag ko kayo maya. Seniors. Ba? Tita, good morning. Tingnan nyo to ha. Sa OSCA ho, o kaya sa FISCAP, Federation of the Senior Citizens Affairs of the Philippines, pinagkakaguluhan yung 500 pesos SOCPEN or social pension. Kasi tinutulong ng gobyerno yan sa matatanda para pang maintenance. And there is a problem. Kaya sana sa lahat sa inyong kikita at yayaman, tumulong ho kayo. Andiyan ho kayo? May tutulong sa senior? Alam nyo, yung mga senior citizens, talagang kaya pag nagdi-discuss ho ako sa senior, kahit walang ilaw, maliwanag na. May sundo na sa langit eh. May rays of light. Sabi ko, patay naman ang ilaw, pero liwanag dito ah. Gagala-gala na si Michael Archangel doon. Sabi ko, sino kaya dadamputin ito ngayon? To whom it may concern na yun. Pero mahal na mahal ko pag nagte-train ho ako sa mga senior citizens. Darating ang time magiging senior ho ako. Kaya lang isa ho, para sana marinig man lang no, sa inyo po, para gawin nyo talaga itong negosyo. Nakakalungkot lang na proud ang matatanda pag binibigyan tayo ng indigency.
Nag-a-apply tayo indigency card. Pag uwi ko ng bahay, ni-research ko yung word na indigent. Ang nakalagay sa Tagalog, hampas lupa. Sabi ko, pangit pala nito. Maganda sa English, pag Tagalog, hampas lupa. Basa pa ako, baka nagkamali lang yung Google eh. Mamaril, baka nagkamali lang. Nakakita ko, UP Dictionaryong Pilipino, ginagamit sa UP. Sabi ko, ito maganda-ganda to, tinignan ko. Naku, bakit? Patay gutom. Naku, sa pangit pala nito. Diyos ko, nanay ko, proud pa, indigent na ako. Sabi ko, ano ba yan? Proud ka pang hampas lupa ka na eh. Ganun ba yun? Sabi niyo, oo. Di ba marami? Patay gutom. Para ang sagwang pakinggan, di ba? Pero proud na proud mo, tatanda. May indigency card na ako. Woo! Ano Tagalog yan? Patay lupa. Patay lupa pa, hampas lupa. Hampas lupa, patay gutom. Kaya sabi sa nanay ko, huwag ka na mag-apply na indigent. Bakit? Kahit may indigent ka, wala. Alam nila. Yun yung problema sa senior citizens. Time is running out. Makakapagtrabaho pa ba? Ang masakit kasi, nagdi-depreciate niya yung mga buto natin. Nagiging brittle. Konting galaw, nagkakrak. Yung 500 pesos, kulang. Kulang. Makikita niyo yung relationship ng kumpanya natin sa mga sinasabi ko. Excited? Yes! Excited? Yes! Lahat ng yan, nung inaaral ko yung kumpanyang LLIC, lalo nung nilabas ng kumpanya ng BODs, yung 4998. Kung lalagyan natin ng commercial to, yung may nagkakanta ng hallelujah, bubukas langit. Lalabas yung 4998. Ang nakalagay, sasama ka ba? Matatakot sila. Sabi ko, hindi na. Parang sa langit napunta niya na. Matatakot. Thank you, Director. Palapakan niya ng Director Renan. Salamat. Oh. Binigyan ho ako ng... Tanduay ba yung nakahalo dito? Tanduay? Salamat po, salamat. So kung makikita niyo po, kahit sa may mga kabataan dito, may nakita akong mga ka-Berks. Meron po ba? Happy. Sabi ko sa atin, yan tayo eh. Diba? Time is really running out. Pag pupunta ko kayo mag-LBO outside, isang secret para sumali, tell them the truth. Kasi sa networker, ganito eh. Ate, open-minded ka ba? Di ba? Karaniwang ganun eh. Sawa na Pilipinas dyan. Hindi na. Tapos itignan ganyan. Ate, gusto mo magkakotse? Patay ka dyan! Magtatalo na yan! Oh, parang magkakarna pa yata kami ah. Alam niyo sa totoo lang, one of the secret kung ba't lumalaki yung 4998 booster natin? Gusto niyo malaman? Yes! Ngayon tanong, yes! Parang walang buhay eh. Gusto niyo malaman? Yes! Dapat lagyan ito. Yes! May tono. Yes! Yan. Bakit lumalakas yung 4998? Saan ka nakakitang sa 4998, bibigyan mo ng tsansang kung susundin lang nila yung system gaya na sabi ni Ma'am Telma, pwede kang kumita ng 1,000,000 sa 3 buwan. Yeah. Parang isa, nagdududa pa. Totoo kaya yun? Nagduda pa eh. Parang ayaw pa niyang maniwala. Sa totohanan lang, sa network ko, possible talaga yung 1,000,000. Ikaw naglalagay sa cheque niyan. Again, pag nalaman nila sa labas, pag nag-LBO, the time is running out, ang Pilipino, ganun ang sakit natin. Kung kailan ang pasahan ng project, doon lang ginagawa yan. Nag-high school? Yes. Nag-elementary? Yes. Makukulit ba Pinoy? Yes. Makukulit ba Pinoy? Yes. Sabi ng teacher ko, class, get 1/4 sheet of paper. Sabi ko, 1/4, 1 whole sa'yo. Kasasabi ko lang eh. Makulit. Nakakita kayo sa Cubao ng caller? Rizal. Lalapit. Rizal, hindi, Antipolo, sumakay ka na ron. Pagod na ako. Makulit ang Pinoy? Yes. Anak, bili ka suka. Itong piso na to sa suka, itong piso na to sa toyo. Lumakad. Pagbalik na saan yung piso dito sa suka? Parehas lang yan eh.
Bumalik pa ng pagkalayo-layo. Nakakalimutan ko saan dito suka, tsaka sa ano. Makulit? Ganon ang networker. May pagkamakulit. Pero parehas na piso, tinanong pa saan po yung sa suka, tsaka sa toyo? Sabi ng nanay, ha? Gising na ho? Yes. Nagsisimula pa lang tayo. Sabi niya, nako po. Time is running out. Bakit? Sa Pilipinas, age limit for job opportunities. Sa mga nakapunta sa Singapore, magulat ho ako doon. Kumain ho kami. Sabi ko, parang nakakasawa na yung pag-alos. Parehas lang. Wag lang talagang sa Vietnam, parang JB, di ba? Pag sa Vietnam, hindi ka makakakain ng maayos. Puro luya. Kung walang luya, may anaconda. Ang hirap kumain sa Vietnam. Kung hindi anaconda, scorpions. Kinakain sa kanila yun eh. Ngayon, sa ibang bansa, meron pang alam niyo yung bash out yung sa waiter, may nagsiserve, yung pinagkainan kinukuha. Bus boy, bus girl. Maraming bashers, pero iba ho yun. Ngayon, sa Pilipinas, at the age of at least 45, wala na halos kukuha sa'yo dito. Una, dadagdag ka pa sa kanilang sakit ng ulo. Kahit sa insurance eh. Hindi na magpapa-applyan. Kasi to whom it may concern na yan. May tatak na yan, next. Siya pag naglalakad sa kalsada yan, may next na dito yan. Kaya hindi ako nagtatatabi sa gano'n, may liwanag na yung ano. Nasaan ba ang liwanag? Alam mo yung kanta na yun? Age limit for job opportunities. And of course, ladies and gentlemen, may mga deadlines for bills. Tama? Meron bang deadline? Yes. Hindi ka pwede magsabi sa Meralco, hindi ako nakahataw kahapon, wala akong pambayad. Bukas na lang, hindi pwede. May deadline yan. At laging tinuturo sa amin, kaya deadline, if you are dead if you don't meet the line. Ang asawa ko, nanonood na may asawa ko eh. At hindi lang asawa ko, lahat ng babae sa Pilipinas, bilib ako. Bilib ako. Sa lahat ng hindi nila makakalimutan, yung petsa ng bayaran. Kabisado nila. Kaya hindi ako nagpupunta sa refrigerator eh. Doon nakasabit yung pagkarami-raming saan na naman tumami, nadagdagan pa ka kung talagang pwede mong pigtalin eh. Andito ba yung mga kababaihan? Mga kalalaki, pwede yung palakpakan yung mga babae natin. Yan. And sa totoo, sila kasi talaga yung nagbabudget. Di ba? Gagaling sa mat niyan. Napagtatagni. ₱100 na pagkasya 1 linggo. Gaano kagaling yun? Ang mabigat nakakapagtongit pa yun. Bingo. Only in the Philippines, may mga deadlines sa bayarin, happy-go-lucky tayong Pinoy. May problema na, nakangiti pa yan. Ako sabi niyo kami, pare, may ulam ka? Wala. Wala rin kami. Masaya pa yun. Masaya po yung proud pa siyang wala siyang ulam. Pare-parehas lang eh. Tama? Nakakapagkape pa yan. Eh, kape sa atin, tabo gamit, lalaki. Di ba? Mahilig ka sa kape? Ngayon, dahil may deadline ng bayarin, bukod dyan, the need for your financial dream is not time-friendly. Sino rito yung kagaya ko na magulang? Yung ayaw maisahan. Di ba pag magulang ka, ito totoo ito eh. Dati nababaduyan ako sa nanay ko na sabi niya, isusubo ko na lang. Ibinigay ko pa sa inyo. Dati baduy na baduy ako doon. Ngayon, ganap na ganap sa akin yun eh. Hindi baling pigtal-pigtal ang brief mo. Basta bago lang isusuot ng anak mo. Kudos sa lahat ng mga magulang na mapagmahal sa anak. Yung iginagapang ang anak. Isipin niyo ho yung talaga, sabi ng asawa ko, bumili ka na ng brief. Pwede pa eh. Bakit? Pag naman nalaglag, sumasabit sa pundilyo eh. Hindi malalaglag. Sino rito yung bata kayo, naranasan yung tsinelas niyo, mayroong pako? Pardible, di ba? Matindi. Alambre pa, di ba?
May toothpick, matitibay toothpick nun eh. Yes. Hindi lang naman doon yung pardible, kahit sa short natin sa pamasok, di ba nakapardible? Tatlo nga yung pardible ko dito eh. Kaya nung sinusot ng nanay ko, bakit? Tusok. Ganon tayo. Pero sa Pilipinas, hindi natin alintana pag mahirap. Listen, unless otherwise, may nakita ka ng mayaman. Doon mo lang makikita, mayroon palang buhay na mayaman at buhay na mahirap. Kasi nung elementary kami, pare-parehas lang kami. Same birds flock together eh. Yung tsinelas ko nga, butas na yung ilalim dito. Alam mo na, pag nasa lupa ako lupa. Bakit? Daman-daman ng pako yan. Sa nipis. Kaya nga pag, di ba hindi natin pinapalitan yung hanggat na isusuot pa yung dahon nun. Nililipat ko pa yung dahon sa kabilang tsinelas na matibay-tibay pa. Iba-iba nga kulay ng dahon namin nun. May red, may blue. Sino nakapagsuot ng hangten? Di ba? Bantex. Matindi yung Bantex. Wasak na pa mo, buo pa yung tsinelas. Rambo. Yung sinuot natin nung araw. Di ba? Yun ang matindi Rambo. Pag pinalo ko nun, Rambo ka talaga. Top kapal nun eh. Tingnan nyo to Funny but true. Kaya itong problema, kaya may sakit tayo yung psychological wallet natin, may problema. Kasi mga Pilipino, hanggat di niya nakitang kailangan niyang umasenso, hindi siya kikilos. Ganon din sa LLIC. Nang sumali yan, power. Parang tumahimik kayo Iniintay ko sino titirahin ko eh. Ninanamnam. Yung isa nagtatago eh. Wala dito noon. Hindi kayo yung sasabihin ko. Yung katabi mo. Pag nakita mo na yung pangangailangan, tsaka lang tayo kumikilos. Anong tawag doon? Reactive. Nagre-react ka pag may bayarin na. Magre-react ka lang pag andyan na yung problema. Sa LLIC, magaling si Doc? Lalong nadadagdagan ang galing ni Doc kasi magaling yung product. Magaling ang BODs? Yes! Magaling ang GUVs? Yes! Tama yung kumpanya, tama yung people behind the company, tama yung marketing plan. Ikaw ba tama? Yes! Yan. May tama kayo. Sabi sa matagal na. Dapat nagmi-mix. At karaniwan, nagre-react lang tayo pag andyan may problema. Alam niyo ba na kahit ang edad niyo ngayon ay 80 or 90, kaya nating baguhin yan kung tutulungan niyo lang kami. Gaano kasarap ang, di ba sinisigaw nga namin, magdi-December na ngayon. Ano gusto niyo sa December niyo? Joy to the world o silent night? Pakahirap pag silent night, tinginan lang kayo nun. Sabi niyo dahil sa dami ng problema, ang gusto ko, holy night. Patay ka na nun. Holy yun eh. Magdi-December na, guys. May pangarap pa tayo. At huwag kayong selfish. Huwag na tayong dumagdag sa kayamanan ng sementeryo. Hando na lahat ng mayayaman. Yung mga hindi nakuhang pangarap, nakabaon doon. Sasama ka pa doon? No. We can make a difference. Sabi nila, to be successful financially, you need to have or to look for a good company. Do you believe that LLIC is a good company? Yes! Sinisigaw ko nga po, nung unang-unang tayo ko, LLIC may not be the #1 company in the world. But LLIC will be the company for the world. Hindi na natin kailangan mag-#1. Daming nagna-#1 dyan eh. Tanong, may natulungan talaga? Pakita natin yung pagiging Kristiyano natin, hindi sa salita, kundi sa gawa. Yung financial dream, hindi time-friendly. Kung kukumputin ko edad ko ngayon, tsaka kung mga kukunin ko sa employment, hindi ko na kayang kunin. Sa LLIC, pwede pa yan. Nung nag-talk ako sa senior, sabi niya, pwede pa ba talaga, Rico? Pwede pa. Ilan taon ka na ba kakunay?
60. Makukuha pa ba yung pangarap ko? Pwede pa. Makukuha pa. Yung isa lumapit, ako Rico, 65. Makukuha pa. Ako 70. Makukuha pa. Siya 80. Kukunin ka na. 80. Sabi ko ka na mangarap na eh. Maglingkod ka na sa church. Napakasalbahe ko, di ba? Joke lang yun. Palangpak ko na LLIC. Pero mabira tayo. Natakot siya, kukunin na siya eh. Yung 60, makukuha pa. 65, makukuha. Pag sa 80, kukunin ka na na eh. Naglingkod sa church ngayon, mga awit. Kumantang bigla sa church. Di ba? Grabe naman, parang hindi po kayo kukunin, wag kayong umawit, parang kumakanta kayo. You know, sa lurluran, we cultivate healthy family relationship. Tingnan mo yung kaliwa katabi mo, yung katabi mo, kaliwa kanan. Walang kanan. Hindi, meron nakikita ko eh. Alam nyo, unless otherwise we became family. Naalala ko yung kwento sa Bible kay Nehemiah. Nung na-destroy yung wall of Jerusalem, in the Bible time, especially in the Old Testament, importante yung walled, yung city mo. Kasi uso nun yung i-conquer ka. Pag walang wall yung city mo, you are vulnerable to enemies. And listen, wala nun natitirang buhay pagka nasugod ka. Si Nehemiah, wala nang gustong tumulong kasi hindi time-friendly yung kanilang gagawin. May mga edad na yung magtatrabaho sa wall. Nagre-reklamo pag nakikita, mahirap yung gagawin natin, Nehemiah. Although buhay yung nakataya, walang gustong tumulong kay Nehemiah. Ang nakikita yung hirap, yung rubbles, yung dirt. Ang hirap niya, din natin kaya, Nehemiah. Si Nehemiah, siya ay nagbubuhat. Yung bricks, wala pang backhoe nun. Walang payloader nun. And Nehemiah shouting, we have to build the wall. Parang ganito sa LLC ngayon, we have to build the wall. Sabi ng mga tao ni Nehemiah, hindi. Ano ginawa ni Nehemiah? Ayaw nyo ha. Ang kinausap niya, pamilya-pamilya. Ang sabi ni Nehemiah, pag di mo binild yung wall, mamamatay yung anak mo. Kaya kahit mahirap, yung tatay, mamatay na ako sa hirap, mabuhay lang ang anak ko. Sa LLIC, dapat ganyan ang mindsetting natin. Mahirapan na kayo, mabuhay lang yung anak nyo. Huwag tayong selfish. Kaya pa. Kaya pa? Makukuha pa yung pangarap? O kukunin na? Kukunin na yung pangarap. Alam nyo, we cultivate healthy family. You know, ito na po tayo. Maikli lang to. Main reason most LLIC people struggle professionally and personally simply due to lack of focus caused by, okay lang po sa inyo, bato-bato sa langit ang tamaan. Yeah. Truth hurts, but truth gives freedom. Number 1. Procrastination. Maraming miyembro ng LLIC, we procrastinate things. Ano ba yung procrastination? To be slow, mabagal, huli, about doing something that should be done. Kaya nga ginawa ho natin, ginawa natin ng assignment, lahat nag-i-enroll sa YES program. 4 dapat 4. Yung iba nasasaktan, sabi nila, 4, ba't ba ako pe-pressurein yan? Pero we need to work under pressure. Unless gawin natin yan, walang kikilos. Hindi na nakikita yung essence of time or time is of the essence. Nakikita niyo ba yung sarili niyo matandaan na kayo? Tapos, power. Grabe. Welcome. Nakikita niyo yung sarili niyo ganon? May edad ka na, nagbibilog. Payaman. Diyos ko, 80 na, nagbibilog-bilog pa sa Ortigas. Kukunin na lang ni Lord, humataw pa. No. Gawin na natin lahat-lahat. Don't procrastinate things. Sabi diyan, to delay
Minsan dinidelay mo. O sige, okay naman. O may sisal tayo. Attend ka. Bakit may sisal day? Para mag-init tayo. Yung mga nanlalamig. Pumasok dito, duguan. Paglabas, gumagapang. Naku po, walang nangyari. Kaya napakaganda. Nagsisisi ho ba kayo? Naka-attend kayo ng sisal? Parang malamig ah. Di ba? Kasi yung sisal, para ma-fire up kayo. Makita nyo yung sense of doing business ASAP, ASAP. Now na. Andyan mo kayo? Yes! Isipin nyo, 4998. Ilang 4998 na? Kung tinignan ng iPhone yan o ng Apple company na walang maibebentang iPhone sa Pilipinas, alam nyo ba na yung iPhone 14, isa na ho ang Pilipinas sa kauna-unahang binagsakan ng almost 1 million units. Sino rito yung nanonood sa YouTube, sa Amerika, pila para makabili ka, maka-avail ka ng iPhone 14? What the Philippines did is to get at least 1 million units. Binebenta dito. Halos yung mga Pilipino, nagkakagulo, nakapila din. And in just a matter of 3 to 4 months, listen Philippines, ubos yung 1 milyong iPhone 14. Depende sa gigabytes. May 60, may 50,000, naubos. May bumili. Tapos sa 4998, duda ka kung may bibili. Diyan mo kayo? Alam nyo, pag naituro nyo sa labas talaga na yung 4998, pwede makabili sila ng iPhone, mailatag lang ng tama. Huwag kayong mag-exaggerate. Gawin lang natin ang simple yung pagpapaliwanag sa marketing plan ng LLIC. You know, if they're going to understand kung ano yung gusto nating mangyari, walang imposible sa sali. Tingnan nyo ito. Distractions. Tingin nyo sa harapan. Bakit daw nag-fail yung LLICians? Because of distractions. Ano ba yung distraction, Rico? Something that makes it difficult to think or pay attention. Pag nag-aaral ka at may nagpupukpok ng martilyo dyan, distraction ba yun? Yes. Pag ikaw may ginagawa kang trabaho, tapos mayroong mga gumagawa ng bagay, nakaka-distract. Hindi ka makafocus. At sometimes sa LLIC, ang mga distractions natin, sorry, mas madali pang ayain ng ibang tao kaysa kamag-anak. Mas madali pang magpaliwanag sa hindi mo kakilala kaysa sa kakilala. Distractions yun. At minsan, kaya nagfe-fail, bumibigay tayo sa distractions. Pag uwi mo ng bahay mamaya, sa mga babaeng mister yun, naiwan. Sasabihin sa'yo ng mister mo, kamusta na yung payaman? Payaman pa rin. Distractions yun. Sasabihin sa'yo, kamusta na yung pangarap mo? Payaman na ba? Payaman na. 3 years na yan ah. Andyan ho kayo? 3 taon ko nang sasabing yayaman. Sabihin mo ganito pag uwi mo mamaya. Sa mga Mr. Mrs. na magtatanong sa inyo kung ano na nangyayari sa negosyo nyo. Tandaan nyo to. Ang isang punong papalaki na. Ang unang lumalaki dyan, ugat. Nakita nyo ba yung ugat na lumalaki? May transparent ban lupa? Wala. Pag tinanong ka mamaya, payaman na ba? Malalaki na ugat ko, hoy. Payaman ka. Ugatan na ako, hoy. Gano'n ang sabihin nyo. Tignan mo, puro varicose na yan, oh. Pintog kaya niya. Kasi bago lumaki yung puno, yung ugat na lumalaki, tama? Salatin mo. Kasi distractions minsan yun, tama? Minsan, sabi nga ni partner Amy, yung nanay mo ba yun? Pinatitigil na siya sa pagninegosyo. Distractions yun. Yung hataw na hataw ka, distractions din yung emosyon. Nagtampo ka. Distractions. Yoko munang pumunta. Bakit? Handong kasi siya. Hindi na muna ako pupunta sa Cecil. Bakit? Handun siya. Hindi lang nabati yun. Hindi lang nakamusta. Diba? Iyon yung problema sa ating mga Pilipino. Pati yung kumpanya nagsuffer sa tampo niya.
Nasaan ka na, partner? Ito pa problema sa mga nagtatampo. Mali sagot. Nasaan ka na? Papunta na. Hindi mo alam kung saan lupalop siya na dun. Gulong-gulong. Saan kayang lugar yung papunta na yun? Nag-aayos ka na ba? Oo, pero nakahiga pa yun. Bibihis na upline. Distractions. Sumunod. May interruption ba? Ang interruption to cause something to stop happening for a time. Minsan, papunta ka na dito. Ito nangyayari to eh. Papa-attend ka na ng sisel. Biglang may darating na bisita. Sabihin sa'yo nung kumari mo, Mari, ang dami kong imamarites sa'yo. Malalaman mo na yung karelasyon ni kumari natin. Talaga? Minsanan lang to. Ano gusto mo? Aatin ng sisel? Malalaman mo yung kalaguyo niya. Meron pa naman next month na sisel eh. Tanong niya, sino ba yung? Yan. Interruption yun. Nai-interrupt tayo sa pagyaman. Meron tayong mga CMS, Coaching and Mentoring Session. Pwede ba makita yung mga kamay ng umaattend ng CMS? Umaattend ng mga trainings? Ganun kayo inaalagaan ng company. Ang hirap lang mag-CMS talaga, Ma'am Mariel, pag mag-isa ka lang eh. Nasa Zoom. Tinitignan pala ako ng kapitbahay na, sabi niya, napapano si Rico dun? Kaya kinabukasan, inaalalayan ako, babalo na ako, nakatingin, marites na pala ako. Sabi ko, Mami, sasarado mo nga yung bintana na yan, namamarites ako eh. Parang may tama na ako. Kasi pagka ganun, para lang mabuhay yung ano ko rin, kahit na mag-isa lang ako, tumatayo pa ako minsan eh. Nakatingin pala yung mga marites. Siguro sabi na, mo si Rico, iba talaga pag nagugutom eh. Iba pag napaglililipasan eh. Nadadali tayo eh. Di ba? Tapos nagbabago pagka ikaw, interruption kasi yun yung biglang may magne-negative sa'yo. Ano yan? Tingnan niyo to ha. Minsan kasi pag lumalalim ang pagkagusto mo sa ginagawa mo, yung pananalita mo, nagiging networker na. Sumakay ka ng jeep. Power, bayad oh. Nagugulat. Ano sinasabi nito? Oo. Isusukli naman. Upline, sukli. Ano sabi niya? Ano ba tong taong to? Di ba? Napansin niya yung sarili niyo? Eto malapit na yung nagkwento sa akin, napahiya daw siya eh. PTA meeting eh. Siya pinag-start ng ginawa niya, power. Grabe. Welcome. Nakatingin sa kanya mga teacher, tsaka ano ginagawa mo? Di ba? And because of that, interruption din pala na parang tama ba itong ginagawa ko? Parang baduy na. Di ba? Saka nakakita ng payaman daw. Siguro, payaman! Grabe! Tama na. Ganyan. Grabe. Power. Yung iba, malalaman mo pagka yung hindi pa sanay eh. Sabi, power. Wala. Hindi pa networker yun. Power. Makikita mo rito yung mga baon na talaga. Meron ng puwersa pag power. Pero yung bago, matindi, social pa eh. Power. Mauna. Mahirap. Ito yung tatlo na yan. Procrastination, distractions, and of course, interruptions. Ito. Mabigat, may self-limiting belief. Tingin ho kayo sa akin. Matatapos na ako. Minsan, hindi mo pa ginagawa, duda ka na. Sinabi ng speaker, yayaman tayo rito. Pag nasa loob, yes! Pag sa labas, totoo kaya yun? Nababago. Di ba? Paano? Pag nasa dito sa sisel, yes! Lumabas, totoo kaya yun? May self-limiting beliefs. Pwede pa kayang yumaman talaga? Kaya nga, di ba sabi ko po sa inyo, sometimes, di ba sinabi ko sa inyo,
Pagdudahan mo, duda mo. Di uunlad, di aasenso yung taong merong duda. Dapat ang pinagdududahan mo, yung duda mo, ang dami ng yumaman. Ito, maraming networker, kahit hindi pa yumayaman, feeling mayaman, may susi dito yan. Tinignan ko ngayon yung susi. Tinignan ko. Susi pala ng aparador yan, sabi ko eh. Take it till you make it eh. Ang galing. Tinignan ko, mabira. Okay. Kiyowa. Yung susi, kiyowa. Hulugan pa yun. Bakit? Oo. Pumunta ako ng Cubao, daming networker dyan eh. Pag naglatagan yun sa food court, sa Cubao, sa ano bang mall yung, sa Farmers, para napunta kayo. Naglalatagan doon, mil-di-mil. Mil-di-mil ang usapan nun. Pero yung nagsasalita, walang pang mil. Walang mil. Di ba? Sa totoo, isa lang ang magandang ginawa ng networking sa buhay natin. Sa totoo, hindi pa man payaman, para yumaman ka, dapat palaban. Yes! Ang mga taong palaban, magiging payaman. Yes! Nine-negative ka na, diretso lang. Yes! Tuloy lang. Nahihirapan, tuloy lang. Napapagod, tuloy lang. Napupuyat, tuloy lang. Nine-negative ka, tuloy lang. Sabi ko nga nung nagsalita ako nung nakaraan, minsan nakikinig tayo sa mga salita eh. Yayaman ka ba dyan? Ikaw naman, una, 3 linggo na. Wala pang nagbo-booster. Dududa ka na yan. Kala ko madali, panay ang post nila, Ma'am Amy ng booster. Ba't ako walang mabeta ni isa? Dududa ka na yan. Tatanungin ka ng kapitbahay mo ngayon. Kung naloko ka, ikaw naman, oo nga, pupunta ka sa upline mo. Dun sa upline mo, apply. Napakahirap pala upline. Napakahirap. Yung upline mo naman, siyempre, training yung upline mo. Sabi na upline mo, ako din. Parehas na silang negative. Kaya importante yung ganito eh. Lumalaban pa tayo. Bago pa yaman, dapat palaban. Andiyan mo kayo? Pumalakpak lahat ng palaban, yung malakas, yung dumadagundong, yung naririnig sa Quezon Avenue, naririnig sa Cubao, naririnig sa Ortigas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Palaban! Yun yung number 1 key. Yung isa pa, ganito. Sabi niya, tinuruan ako nung upline ko. Naiusap tayo mamaya sa likod. Sabi nung ganun, matindi natutunan ko. Bakit? Ano ba sabi na? Minomotivate ako ng upline ko. Nakikita ko na yung 5 taon ko. Ano nakikita mo? Mayaman ako. At itong malupit. May kotse ko. Ganun. At nakikita ko, may 20 million ako. 5 taon mula ngayon. Tinanong kong bigla, sino guess mo bukas? Yun lang. Nakita mo na yung 5 taon mo. Na hindi mo alam yung kung sino guess mo bukas. Nangangarap ka ng dilat. Tama ba yun? Para mangyari yung 5 taon mo, ngayon ang taniman. Diba? Iba yung 5 taon mo lang ngayon. Nakikinig na ito. Akin yung mall na yan. Sino guess mo bukas? Kinabahan eh. Napunta rito puso eh. Sa Dani, nawala eh. Nawala yung tikas. Robin Padilla ang sasabi. Naging Christopher Dole naman. Ang hirap na po. Di isang booster, hindi ako makabenta. Di ba? Ay, no. Self-limiting beliefs. Kaya ko kaya yan.
Siyempre, nung meron ako nakausap sa Bulacan, ang edad nag-aagaw ng 80, 79, 80. Yun yung tipong pag-give up na. Sabi ko, nailaban pa na eh. Nakabuo ng team. Ang sigaw sa harapan nun, go, 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 go. Mga ganun din. Go, 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 go. Boomers. Puro baby boomers. Ang edad, 80. Pawiran ng pawiran. Ang maganda lang, nabuhay ulit yung pangarap. Sabi niya, paano mangyayari, Rico? Binigyan ko, dito ka, Nay. Ito yung senior citizen. Naghahati ng 80. Sabi niya, nakakuha ng isa, senior citizen. Yung isang senior citizen, nakakuha ng pangalawa. Nakakuha ng kakaunti. Kumuha ng kaunti. Ito, kumuha ng kaunti. Kumuha ng kaunti. Nakakuha na naman ng isa. Kumuha lang din ng iisa. Kumuha ng kaunti. Kumuha ng kaunti. Walang isang taon, yung kaunti. Madami yan! Magsisimula sa isa. Nakakuha kasi ng isa, hindi inalagaan. Nangyayari yan eh. Pag may nag-join sa inyo ng booster, para kumita ka, turuan mo siya. Turuin natin. Nandito yan eh. You need to have operational excellence. Hindi po ito mahirap. Paliliwanag ko ng madali. Need for operational excellence because it will grow your business and you will enable continuous growth. Tingnan nyo ako. Pag nakakuha ka ng isa, i-enroll mo lang sa amin yung isa and we will do the business for you. Yung mga nakakuha ng booster, ginawa, in-enroll lang nila sa Yes We Lead. Kami nagte-train. Noong ng Sabado, baha eh. Yung nagpunta dyan sa dito yung hanggang dito yung tubig. Sabi ko, paano ka, Nay? Tawa. Lubog na lubog sa baha, pumunta pa rin. Pumunta ng CR ngayon. Sabi ko, na ginawa mo? Tinanggal ko na yung panty ko, malamig eh. Sabi niya, gano'n, laban na to talaga. Sabi ko, hubuan na to, sabi ko. Nalubog sa baha dyan sa ano eh. Sabi ko, gano'n ba kalalim baha dyan? Hanggang dito. Yung isa naman tumawag, Sir, doon mas matindi sa may Quezon City hanggang ulo. Talaga, lalim naman. Nakadapa ako eh. Sabi ko, lubog ka nga. Sipin mo naman. To deliver results. Yung ginagawa po namin sa Yes program, we will show you the results. Nakita niyo naman si Sir Danny Dayaw. Nung tumungtong ng senior coach, may additional pang 100,000. Bonus. Nakita niyo naman yung pamaypay rito. Tama. Dapat pinanggigigilan yan. Tignan mo na kagad, darating ang time, ikaw na yan. Andiyan mo kayo? Yes. Managing operational excellence. Number 1, manage yourself. We learn. Pag minamanage mo na sarili mo, ito kasi pinakamabigat eh. Sometimes, you cannot manage yourself. Paano bang gawin yan? Aral ka lang. Libre training sa LLIC. Bukod sa novices, sa uplines, coaches, senior coaches, and mentors, may training. Attend ka lang. Kasi bahagi yan ng operational excellence. Sumunod, manage others. Ano yun? You teach. Ang MLM is a monkey see, monkey do business. Kaya pag may upline ako may downline ako nung araw, unang saling, gagawin lang namin dyan. I do, you watch. I do, you watch. Ako nagpapaliwanag ng marketing plan, ako nagpa-product demo. After 2 weeks, I do, hindi pa muna, you watch pa rin, 2 weeks. Pagdating ng pangatlong linggo, I will do, you will also do. Tinitignan ko na. Pang-apat na linggo, you do, I watch. Ganun dapat. Ito pinadalingan ng LLIC. Paano yun, Rico? Hindi ako sanay magsalita sa harap. Pwede? Hindi ako marunong paliwanag. Kami na ho gumagawa eh. Tinuturo na namin. Sabi ko nga nung nakaraan, gusto mong pumayat. Ang pag-e-exercisein mo, anak mo, hindi pwede yun. Anak, gusto ko kasing pumayat eh. Pwede ba mag-exercise ka? Parang addict lang.
Di ba? Hindi pwede yun. Gusto mong kumita? Sino gagalaw? Yan. Parang ako pa, pinapasa nyo pa sa amin parang ako pa kikilos ngayon Ayo, yeah. Di ba? Kung gusto mong pumayat, ikaw ang magpa-fasting. Sinubukan mamaril yung LCIF, yung low carb intermittent. Malaki chunk ko Di man ako nagiinom na ng beer. Malaki. Sabi ng asawa ko, Daddy, mag-LCIF ka. Paano ba ako yan? Low carb. No rice. Tinira ko ng no rice. Muntik na ako mawala ng no life. Nakakamatay pala yun ng maril. Pagkapang ako, sabi ko, hindi nakakaya. Mamatay na ako ng malaki. Tiyan. Hindi pala ganun kadali, mamaril. Oo. Talagang, kinabahan ako 3 days kong ginawa, mamaril. Nung unang araw, kaya ko pa. Sabi ng asawa ko, nagsisimula ka na. Bandang huli nun, malamig na pawis ko. Pangalawang araw. Oo, parang na ako na matanda nun. Sabi ko, Mami, lumiliit na tingin ko sa'yo, Mami. Pangatlong araw, hindi na ako makagulapay. Sabi ng bayan, ano nangyari sa'yo? Namatanda yata ako, Ma. Sabi ko, nabalis pa yata ako ng kapitbahay natin. Pero merong sacrifices pag gusto mo kasing pumayat Pag gusto mo maging healthy, may sacrifices. At lalo pag gusto mong yumaman, may sacrifices. Pinapatay ang emosyon. Tapos ginagandahan ng smile. Ang hirap mag-present ng booster pag nasasali ko pa, hindi. Ganda-ganda ng package namin, malik na. Diba? Yung pagpunta pa rin, pupuntahan ka. Kunyari, hindi kita kilala. Diba? Nakakagaang Nakaka-attract. Diba? Ang mabigat nga sa Pilipinas, mamaril Diyos ko po. Masaya pa pag condolence pare matayan ka pala. Baligtad Pag good morning. Ano nangyari sa good morning mo? Nakasimangot ka. Alam niya sa LLIC, ito brand natin Tayo yung networking company ng brand, hindi lang dahil yumaman, naging tama yung attitude, naging tama yung pananaw, naging palaban sa buhay. How to achieve operational excellence? May 3 requirements lang. Bilisan natin. Right attitude. Pag sinabing right attitude, ito yung kung ano yung nasa kalooban mo. Dapat nakalagay sa inyo malaking negosyo to. At dahil malaking negosyo to, ibagalaw ng malaki. Dapat laging excited. Pagpunta mo dyan, kahit walang guest, pupunta ka dyan. Masaya. Bakit? Anong nangyari? Wala akong guest Ayos. Darating yan. Ang Diyos hindi nagbibigay ng pagpapala nang alam niyang mapapariwara yung ibibigay niya sa'yo. Di ba naikwento ko yung pastor namin, nagpe-pray kami noon, Ma'am Mariel. Sa youth ako noon, gitarista ako Sabi ng pastor namin, mga kapatid, every 4 a.m., hanggang ngayon po sa GIL, every 4 a.m., meron kaming dawn watch. Pastor namin, sabi niya, manalangin tayo. Bigyan tayo ng sasakyan, church service. Para yung mga walang pamasahe, mahahakot natin. 3 years kami nagpe-pray, pud-pud tuhod namin. Walang sumasagot na, Lord. Sabi ko, parang ano nangyari? Pagod na tayo Lord! Give us car. Walang sumasagot. Nag-isip ako, sabi ko, Pastor, 3 taon na tayo nananalangin. Parang putol ang connection natin kay Lord. Tinanong ko yung pastor, Pastor, nagdadrive ka ba? Hindi. Naku, kaya pala Hindi magbibigyan Diyos ng sasakyan na mamamatay tayo. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng downline na alam niya mapapabayaan mo. Hindi ka niya bibigyan ng milyon na alam niya mapapariwara ka. Dapat hinahanda puso. Baka magkaroon ka lang ng 5,000 Paranoid ka na. Titigan lang kita, hold up yata ako ni Rico Nasira na attitude. Tama. Sumunod, right mindset. Kahit mahirap, madali. Kahit masakit, okay lang. Kahit nahihirapan, okay lang. Sa networking, grit, G-R-I-T ang kailangan.
Tanungin nyo yung mga nag-aral ng Ranger. Tanungin nyo yung mga nag-aral ng pagsusundalo. Kaya sila nakaka-graduate because they have grit. Tibay ng loob. Malalakas ang loob. Right competencies. Tinuturo namin dito yan. Ano yung mga kailangan mong matutunan? Right skill sets. Sumunod, second requirement, effective leadership. Marami sa atin gustong maging leader pero ayaw maging follower. Sabi ni Upline, may training. Before you become a good leader, you must become a good follower. Kasi ang networking copy business, kung ano ka, yun yung magiging downline mo. Huwag kang magtataka pagpasawayan. Bakit? Karma lang yan. Sabi ni isa, Rico, biro mo bago ako maging coach, 3 taon. Bakit? Yung tinatawag ko, ang tagal sumali. Tinanong ko, ikaw ba nung tinawag, sumali ka agad? Hindi rin. O, karma yan. Tama. Bawi-bawi lang. Sumunod, 7 qualities that make you an effective leader. Learner. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Ang mga taong nagiging effective leader, umuubos ng oras para matuto. Hindi yung pag kami nagte-training. Ang taong learner, yung bang nagte-take note nga yan eh. Kami nun sa Forever, naglalagay kami ng recorder doon sa malapit sa speaker. Pag uwi ng bahay, pakikinggan, sabihin sa amin ng apply namin, pakinggan nyo yan. Paulit-ulit, 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 pakinggan nyo yan. Gusto namin matuto. Kaya nga sa eskwelahan, ganun din. Nagsasalita yung teacher, sinusulat, sulat nyo yan. Pag may exam, reviewin nyo yan. Tama? Ganon din dito sa LLIC. Pangalawa, dreamer. Don't fall in love with a dreamer. May ganda bang ganon? Mahirap kasi magmahal ng nangangarap. Bahal wala sa kanya yung kasintahan, nangangarap. Ganyan lang yan. Daddy, mahal ba ako? Nangangarap ako. Iba pag dreamer. Ito yung mga tao na ang tutok ng atensyon, makuha niya yung gusto niya. He will focus on his strength, even weaknesses, to get their dreams. Finder. Tingin sa harapan. Ang effective leader, good solution finder. Pag nag-network kayo, puro problema. Maniwala kayo. Ang problema, almusal na natin yan. Andiyan mo kayo? May mga namumroblema ba dito? Normal. Ang hindi normal, yung wala kang problema. Tao ka pa ba? Kasi normal sa atin na may problema. Kaya lang, it is not the problem. It is yung kung sino yung naghahawak ng problema. Nakalala ko yung kwento ng coffee cups. May dumating ng mga estudyante, dinalaw yung professor nila, sabi nila, "Sir, kamusta ka na?" Okay lang. Eto, pagtuturo, ngayon, manager na ako ng isang kumpanya. Sabi ng teacher, "Magkape na kayo na kumuha ng kape nyo." Iba't ibang klase ng baso doon. Iba't ibang klase ng baso. Tayo mga Pilipino, kung minsan, pipiliin natin yung pinakamagandang baso. Tama? Sa amin, ng bata kami, lahat ng magagandang gamit, ginagamit lang pag piyesta. Pag hindi piyesta, papahangit ng gamit namin. So, nung tinitimpla na, pili sila. Ayaw nilang gamitin yung corrugated cups, yung papel lang. Tapos nang makita ng professor, sabi niya, iyan ang problema. Diyan nagsisimula ang problema natin mga Pilipino. Bakit? We value the cups. But we forget na hindi yung cup ang nagbigay ng value, kundi yung kaping inilagay nyo dyan. Ano man yung kalagayan mo sa buhay ngayon nung pumunta ka rito. Hindi pag-uusapan kung magkano pera nasa bulsa mo ngayon, kundi kung ano nasa puso mo ngayon. Tama? Para maging effective leader, you have to be, sabi ni Ma'am Mariel Kangina, listen. Tama? Sa ano ni Ma'am Mariel Kangina? Kasi yun talaga eh. Kailangan marunong tayong makinig.
Kaya nga MLM, makinig lang muna. Pag sinabi na upline ganyan, yes, upline. Kami noon, bawal kami mag-no upline. Yes, upline. Sumunod, team player. Wag kang papayag na wala kang ginagawa sa team mo. Maghanap ka ng gagawin. Apps, ako magano. Kung meron kayong LBOP sa labas, apps, ako yung magkukuha ng mga names, ng attendance. Apps, ako yung mag-a-assist sa'yo. Wag, become a team player. Magagamit nyo yan. Kung mahiya kang pumunta sa harapan, okay lang kahit nasa likod. Maraming ginamit sa Biblia, walang pangalan. Hindi na kung sino sikat. Hindi na kung sino yung kilala. Natatandaan ko dati, naka-group po ako sa isang, diyan kami nila paring JB, may mga kasama kami nung araw. Sila yung mga sikat na sikat ngayon. I don't care. Ang mahalaga, nakapag-contribute tayo. Kahit kaunti sa mundo ng MLM. Hindi pera-pera ang MLM. At kung pera-pera man ang MLM, normal lang. Negosyo to eh. Pag wala tayong pinag-usapang pera dito, wala. Focus. Tingin mo kayo ito. Naka-focus kayo. Ito, sa matatagal ng networker, kwentuhan mo ito. Naglalakad yung isa, may naririnig siyang sumisigaw sa dulo. 38! Tinignan. Lakad. Paglapit pa niya. 39! Saan ba yung nangyayari niyo? Nakita niya masusundan niya, may sinisilip. Nung siya na, sinilip din niya, may butas eh. 40! Tinusaksak pala yung mata. Sumilip ka pa ha? Pang 40 siyang nasaksak. Silip ka pa ng silip ha? Sabi niya walang ganyan, nasaksak pala yun. Pang 40 pa ako ngayon. Ganon tayo sa LLIC. Tingin mo dito. Parang Esek, ikaw ba yan? Parang Esek? Exi, naalala mo ko? Pare, exing time. Kita mo, nakakatuwa. Reunion to. Pare, Exi, grabe ka pare. Santa Maria, alala mo? Yan, kami nagsisimula no, mga hindi pa kami marunong mamawer nun, di ba pare? Talagang ang tira namin, nakaporma kami nila parang Esik nun eh. Gis na tira-tira, singkong, pulbron. Ganon kinakain namin. Mura na, marumi pa. Di ba? Makakain lang. Ang mahalaga may laman. Pero magdasan, power! Kumukulo. Payaman! Grabe yun. Kailangan focus lang. Mahirap kasi sa atin, walang focus. Pag may narinig, may bagong kumpanya, payaman, sumisilip pa eh. Palakpak, LLIC. Hanggang kailan? Number 7, dapat courageous tayo. Never cry over spilled milk. May umalis man sa'yo, okay lang. Sabi ni isa, okay lang yan. Nawala bitaw nun, okay lang yan. Laban. Bandang ulit, pati siya, wala na eh. Nasaan na? Wala na rin. Naku eh, nawala na rin siya. Sumama na. You know, an investment in knowledge pays the best interest. Itong pinunta nyo rito, natuto kayo kila Ma'am Mariel, kay Pres Mariel. Palaman, Ma'am Pres Mariel. VP Santi Dayaw. Our first ever mentor, Ma'am Telma Dayaw. Senior coaches sa lahat. Sa mga taga-Olonga po, layo pa niyan, grabe naman. Di ba? Ha? Mga grabe-grabe. Sa lahat ng GUVs, palakpakan natin. Nung nagpunta ko kayo, ako naniniwala paglabas nyo dyan, there are certain knowledge that you can maximize to be successful. There will become a strong foundation for you to. Formal education will make you a living. Self-education will make you a fortune, sabi ni Jim Rohn. Romans 15, okay lang sa inyo? Verse, okay lang? Romans 15:5, 5:6, may the God of steadfastness and encouragement grant you to live in harmony with one another. Kung may tumutugtog dito, pag sinabing harmony, yung napakaraming chords pinagsama-sama pero maganda sa pandinig. Na tayo kung pagsasama-samahin tayo ngayon, iba man ang lengguwahe mo, iba man
yung pananalita mo, pero pag pinagsama-sama na ang team, babasagin ko lang ngayong hapon na to. Walang team success, walang team Caleb, Queen Elites. Lahat tayo ngayon dito, Team LLIC! Taas ang kamay, Team LLIC! Sabi ni Ma'am Telma kanina, hindi Porkibang, hindi Team Caleb. Ang mahalaga, we have to live in harmony with one. We watch each other's back. Hindi ko kaya to. Hindi kaya nila Pres nila BP to. Sabi ko nga lagi, alone, we are just a drop of water. But together, we are an ocean. Malakas! Sabi diyan, so that together, sabi niya, in accordance with Christ Jesus, so that together, listen, together, pakisabi together. You may passion together. You may fire together. But together, with one voice, glorify God and Father of our Lord Jesus. Lahat ng gagawin mo rito para alam mong tama, dapat glorifying kay Lord. Hindi ka manloloko ng tao. Hindi ka mananapak ng tao. We have to become harmonious. We have to become one. Sabi mo sa katabi mo, we love you with the love of the Lord. Sabihin niyo po. We love you with the love of the Lord. Sabi sa verse, 1 Peter 3:8, listen very carefully, Luzon, Visayas, and Mindanao. Finally, all of you have unity of Spirit. Hindi man tayo united sa gusto mong kinakain. Baka hindi ko gusto yung favorite mong ulam. Baka hindi ko gusto yung favorite mong gulay. Pero ang mahalaga ngayon, in spirit, we are one. Love, merong sympathy. Yung bang, pag sinabing you sympathize the person, nararamdaman mo yung mga battles niya sa buhay. In Galatians, be kind to one another, especially to the family of believers. Kung magiging mabait ka man, dapat mas mabait ka pag LLIC yan. Iba-ibang timan. Love for one another, a tender heart, and a humble mind. Pag sinabing humble, hindi mo inisip na mas magaling ka sa iba. Pag sinabing humble mind, sila na magaling. Sabi ko nun, kayo na magaling. Basta ako ang cute. Parang ayaw nyo ng cute ha. Minsan lang bumawi. Sabi diyan, remember the Lord. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Every time magtuturo ho ako, napakarami kasing magagaling na trainer eh. Napakarami. Ang lagi kong prayer, alam ng Diyos to. Ano yung dapat kong ituro sa sisi, Lord? Yung hindi lang tataba ang bulsa nila, tataba yung kaalaman nila. Tandaan nyo ito, hindi kagad matabayan. Pinanim pa lang ngayon eh. Meron bang punong baobab na? Alam niyo yung baobab? Yung baobab, yun yung isa sa pinakamalaking puno sa Africa. Ito mabigat. Sa lahat ng networker na merong tanim na sama ng loob, huwag mong hahayaang lumaki yan. Parang baobab yan. Naalala ko sa Africa, may dalawang mag-asawang missionary, nakakita ng puno sa loob ng bahay. Huwag mong tanggalin. Design niya. Hindi niya alam baobab. After 1 year, pagbalik nila doon sa Africa, wala kang bahay. Puno ng punong kay lalaki. Pinabayaan eh. Pinabayaan. Habang nagpapayaman kayo, you watch your heart. Diyan mo kayo? Sabi niyan, di ko alam ano ho. Ito po, tingin ko kayo sa harapan. Then I close. In Isaiah 26 verse 3, you will keep him in perfect peace, whose mind is steadfast on you. Ito hindi kayang bilhin ng napakalaking pera yung peace. Sabi nila, makakabili ka ng napakagandang kama, pero hindi ka makakabili ng masarap na tulog.
Andiyan ba si Direk Jimmy? Para hindi mo hilik namin. Pagka magkakasama kami, kunyari may makakatulog sa sobrang pagod, hataw eh. Kala mo may tractor eh. Parang may tractor. Sabi ko, sino ba yung parang pinapatay na baka na yun? Alam niyo yung makatulog ka ng 12 minutes, according to psychiatrist, enough for your body to work. Willing ho ba kayo talagang yumaman sa LLIC? Yes! Willing ho ba kayong mag-unite tayo? Yes! Walang teams? One LLIC? Pero may team kayo, syempre. Sabi niya, lilipat ba ako? Hindi ho ganun. Para namang isang, BP natakot eh. Walang transfer. Ganun pa rin. Ang mahalaga lang, kahit magkakaiba tayo ng team, pag nakikita-kita din, sarap ba nung tipo? Trawa Vips, LLIC lang. Di ba? Mabait ang Diyos? Mabait ang Diyos? Alam niyo sa LLIC, ang tanging magpapala sa atin pag inuna mo ang Diyos. Yan mo kayo? Ito ang maganda, ito tatak ng LLIC. Natutuwa nga ako nung kinukwento sa akin nila VP, ng GUB, ng GM Ninya, na ang Bible study dito, hindi ko nga kaya sa church yun. Inaabot kayo ng 8 oras sa Bible study. VP ko, tulog na ako noon. Lagi ako nasa-sermon na ng pastor ko. Nasaan si Rico? Naka-uning. Rico! Laglag, alas 4 tayo, sis mine eh. Pero napakaganda lang, yun yung mga, sino may first time po ba dito? First time na napunta dito? First time po, na familiar ba ako, ma'am, sa'yo? Sa Channel 7, nung araw nakikita mo ba? Ganun. Yung mga first time ngayon, I know and I believe with God. Kaya kayo napunta rito, it is not an accident. Pagulungin natin ulit ang bola. Pagod na tayo sa hirap. Tama? Ay, pagod na tayo. Pagtulungan natin. Yes. Dito ho kasi pag sumama kayo rito, tutulungan namin kayo. Pag di kayo sumama, pagtutulungan namin kayo. With that, thank you so much, Ma'am Mariel, sa LLIC family, sa mga Tagalog po.